Sabay-sabay po nating bigkasin ang panata sa bagong Pilipinas. Bukod sa mga kawani ng Presidential Communications Office sa Malacanang, sabayan na ring binigkas ng mga pulis sa Campo Crame ang panata ng bagong Pilipinas sa flag raising ceremony kaninang umaga. Unang kinanta ng mga pulis ang pambansang awit ng Pilipinas na Lupang Hinirang, sinundan ng Panatang Makabayan at Officer's Pledge, saka isinunod ang panata ng bagong Pilipinas. Binigkas din ang panata ng bagong Pilipinas sa iba pang kampo sa bansa, gayon din sa flag ceremony ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. June 4, inilabas ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Memorandum Circular No. 52. Sa ilalim ng direktiba, inaatasan ng lahat ng ahensya at instrumentalities ng pamahalaan, kabilang na ang government-owned and controlled corporations, educational institutions gaya ng state universities and colleges na isama sa lingguhang flag ceremonies ang pag-awit sa Bagong Pilipinas Hymn at pagbanggit sa Bagong Pilipinas Pledge. Ang mga lokal na pamahalaan, hinihikayat ding gawin ito. Sa Bagong Pilipinas Hymn, binabanggit ang nararapat na pagtutulungan ng mga mamamayan upang mapaunlad at umasenso ang bansa. Samantalang sa Bagong Pilipinas Pledge naman, nakapaloob ang pakikiisa at pakikilahok sa mga adhikain ng pamahalaan. Wala namang kabuluhan para kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang inilabas na kautusan ni PBBM. Kinu-question din ito ang timing ng pagpapalabas ng direktibang isama sa pagbigkas sa flag raising ceremony ang Bagong Pilipinas Pledge at pag-awit ng Bagong Pilipinas Hymn. Well, hindi na to kailangan nonsense ito dahil unang-una meron na tayong constitutionally na mandated na na lupang hinirang at saka itong panatang makabayan na merong batas niyan at saka naaayon yan sa konstitusyon. Giit pa ng Teacher Solon, mas dapat pagtuunan ng panahon ng administrasyon ang mga suliraning kinakaharap ng bansa. Pag-isipang mabuti paano patataasin ang sweldo, magkaroon ng mga regular at kalidad na trabaho ang ating mga mamamayan. So yun yung dapat na pag-isipan ng nasa Malacanang at hindi itong mga gimmick na naman. Kung totoong maganda yung governance, ipakita ito doon sa gawa. Ayon naman kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi sakop ng Memorandum Circular ang Kamara at Senado, gayon din ang Korte Suprema at Constitutional Commissions. Partikular ang Memorandum Circular No. 52 ni PBBM para sa Executive Branch. Gayunman kung siya ang tatanungin, wala naman itong nakikitang masama kung isasama sa flag raising ceremony ang Bagong Pilipinas Hymn at Pledge. Independent na desisyon nila kung gagamitin nila yan. Dahil ang sinusunod namin ay yung Flag and Heraldic Code na nagsasabi kung ano yung kakantahin kada flag raising ceremony. Pero sa ganang akin, kung akong tatanungin, wala namang masamang awitin o sambitin ang mga katagang dapat meron tayong pag-asa, dapat magtulungan tayo, dapat ambisyonin nating umangat ang ating bansa, dapat magtulungan tayo. Wala naman ako nakikitang masama doon. At hindi lamang ito ika nga pagpapaalala sa ating mga sarili. Pagpapaalala din ito sa mga opisyal ng gobyerno na ito ang mga bagay-bagay na pwedeng singilin sa amin ng ating mga kababayang kakanta o aawit nito, lalong-lalo na sa mga paaralan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.